mangyayari nito at mauubos talaga mga kababayan. Sabi nila, ubos ang kinabuhi ng 18 kargador mga ka-GP dahil po dito sa kaso na isinampa ni Congressman Adjong dahil mga kababayan, nanghihingi po ito ng 25 million danyos mula sa 18 basureros. Aray ko. Naku, paano na yan? 350,000 pa lang daw ang nakukuha o ang bayad mga ka-GPnatics ni Mike Defensor doon sa 18 kargador. Hindi pa umabot ng 5 milyon. Pero, eto na nga, mga ka-GPnatics, ang katanungan kasi niyan, bakit mauubos ang pera ng mga ito? Unang-una, nag-file po, mga ka-GP, itong si Congressman Adjong sa Marawi. Aray ko. Marawi. Okay? Kung sa Marawi, naku po, mga ka-GP, syempre itong mga ito, kailangan pong pumunta doon kapag may hearing po, di ba? Kailangan nilang sumakay ng eroplano. Back and forth, mga kababayan. Ubos ang pera. Lawrence, nakuha mo? Kailangan meron ng buong radyo. Sorry. Ang nakikita nyo po dyan sa video na yan ay mga pangyayari na nag-file po ng mga kaso. Etong si Congressman Adyong ng cyber libel laban po sa 18 basureros mga kababayan sa lugar po ng Marawi. Okay? Yan po yun. So, ngayon, syempre dahil nag-file itong si Adyong, hindi lang naman siya mga kababayan, nag-file po ng cyber libel laban sa 18 basureros. Kasama na dyan si Abante, kasama na dyan si Luistro, kasama na si Laila de Lima, kasama na si Trillanes, at marami pang iba na mga individual na pinangalanan nila. Kasama na rin po si Erwin Tulfo mga kababayan. Dito pa lang kay Congressman Adyong, kotang-kota na po sila. Sabi ng iba, 25 million danyos. Yan ba ay makukuha ni Adyong? Well, mga kababayan, pagdating po sa batas, oo, nangihingi ng 25 million na danyos. Hindi naman yan agad-agad ay tawag dito mga ginagrant po ng korte kapag nanalo ang kaso ni Adyong laban doon sa mga mapagsamantala, laban doon sa mga 18 basureros na nag-iimbento lang po ng mali-maling kwento laban sa kanya. Pero, mga kababayan, most probably, no, napagbibigyan yan. Depende po kung paano ipapaliwanag ni Congressman Adyong, Zia Adyong, mga kababayan, yung mga nawala sa kanya. 'Di ba? Maaring sabihin niya, mga kababayan, may mga negosyo ko, 'di ba? Na ganito ganyan dahil dito sa mga pasabog na mga peke na pinagagawa ng 18 basureros na to ay nawalan ng tiwala yung mga investor ko o yung mga business partner ko. Naapektuhan yung negosyo ko. 'Di ba? Naapektuhan din yung pamilya ko. Binubuli sila dahil sa pagpapangalan nila sa akin. Mga ganon. Ganon ang mga sirkumstansya, mga kababayan. So, kapag mayroong mga na-injured na party, kapag napatunayan na mali, napatunayan po na talagang peke yung kanilang ginawa, mga ka-GPnatics, at talagang naapektuhan yung subject matter, yung kanilang pinagbibintangan, ay sigurado po, mataas po mga kababayan ang kanilang babayaran. Hindi po ito katulad ng kaso sa Amerika na ang cyber libel po ay civil case lamang. Alam po natin dito po ay criminal case ang cyber libel. 'Di ba? At for sure mga kababayan, yung nag-file din po ng mga kongresista na sa iba't ibang mga lugar.
'Di ba lahat 'yun pupuntahan ng 18 basureros. Aray ko. Kahit na siguro mga kababayan na patuloy silang suportahan ni Mike Defensor, mauubos at mauubos ang pera ni Mike Defensor, mga kababayan, kapag nagkataon. Aray ko. Sa dami po ng kaso ng mga ito, kailan pa kaya matatapos? Mga kababayan, baka mamaya bulok na sila sa kulungan pag nagkataon, ubos na rin ang pera ni Mike Defensor, katutulong sa kanila. Ang pinaka-worst na pwedeng mangyari, sabi nga po mga kababayan, nitong si Tito Soto, no? Sabi ni Colonel Kerubin, kawawa kayo. Baka mamaya, yung mga padrino nyo, yung mga handler ninyo, ay kapag nagkapatong-patong na ang kaso ninyo, bigla kayong iiwanan sa ere. Aray ko. Yun ang masaklap eh, di ba? Nagpagamit ka sa kanila, tapos mga kababayan, biglang iiwanan ka. Na hindi mo na alam ngayon kung saan ka po dudukot. Hindi mo na alam ngayon, mga kababayan, kung ano ang gagawin mo. Kapag gano'n ang nangyari sa inyo, mga 18 basureros, mangumpisal na kayo. Ituro nyo na kung sino yung mga nagtuturo sa inyo, kung sino yung mga nagko-coach sa inyo, at sino yung kumausap sa inyo para gumawa ng peking kwento. At sigurado, kahit papano, no, bababa ang sentensya nyo at maaari pang may madamay, damay-damay na kayo. Aray ko. Di ba? Kaysa naman mga kababayan, kayo lang ang makukulong. Kayo lang magbabayad. Ituro nyo na. Pare-parehas na kayo. Aray ko. Di ba? Ay, kung ako lang yun, di sabay-sabay na tayo. Iwanan nyo kami sa ere. Kayo ang nagturo sa amin. Kayo ang nangako sa amin. Tapos biglang iiwanan nyo kami. Aray ko. No way. Damay-damay na tayo sa kulungan. Di ba? Oh. Kaya mga ka-GP Natics, sa mga kapatid po natin, sa mga kababayan natin, bago po kayo magpagamit sa mga politiko, dapat po mga kababayan ay pag-isipan nyo po ng napakaraming beses. 25 million, Diyos por santo, saan nyo po kukunin ang 25 milyones na ito? Aray ko. Diba? Kailangan nyo sigurong magnakaw pa. Kailangan nyo sigurong mga kababayan mang-hold up ng bangko para magkaroon kayo nito. Aray ko. At syempre, ang pang-hold up ng bangko, hindi ko po tinuturo yan. Kinukumpara ko lamang. Di ba? At saka hindi po madali, mga ka-GP Natics, na kayo po ay mang-hold up ng bangko dahil sigurado buhay ninyo ang nakataya dyan. Buhay nyo rin po ang nakasalalay. At hindi basta-basta dahil sigurado yung isang paa nyo, mga kababayan, gagawin nyo pa lang yan or paatake pa lang kayo, nandun na po sa ilalim ng lupa. Aray ko. Diba? O kayo, nasa kulungan, etong mga to, kukuya-kuyakoy. Diba? Pansin nyo naman eh. Pansin nyo naman, ngayon pa lang, minamali na kayo ng mga pinapanginoon nyo. Sana nagmamasid kayo. Kasi mga DDS na mismo nagpapakalat ng mga maling impormasyon pero kayo ang ginagamit. Alam nyo sa sarili nyo na kayo ay ginagamit lang sa politika ng iilan para makabalik sa kapangyarihan at muling makapagnakaw. Diba? 25 million. Mga ka-GP, kami sa totoo lang, kailan ako nakakuha, sabihin natin na naipon sa YouTube, makatotal ng 5 milyon. Mula 2021 na nag-start ako, mga ka-GP, hanggang ngayon. Pero saglit lang yung pera. 'Di ba? Pinambili ng sasakyan, pinambili ng motor, upa sa bahay, gastos araw-araw. Bali wala din yung kita kay YouTube. Kumikita pa kami nito sila pa kaya, mga ka-GP, na talagang hirap na hirap. 'Di ba? Kaya na hirap na talagang kumakapit na sa patalim. Pagbabayarin ka ng 25 million. Aray ko.
Kahit sabihin natin mga kababayan, 25 million, ano ba to? Para sa lahat na? Isang bagsakan? Sabihin natin 25 million, isang bagsakan. Mga kababayan, ilan sila? 18. Maghati-hati sila doon. Aray ko. Eh kung 350,000 pa lang ang binayad sa kanila, ubus din ang pera. 'Di ba? May utang pa. Aray ko. Oh. Eh kung hindi makapagbayad, kapag natalo hindi nakapagbayad, eh di kulong. 'Di ba? Mabuti sana kung mga kababayan, ang conviction ng korte eh bayad lang. Tapos kapag di nakapagbayad, saka makukulong. Eh paano ang conviction ng korte kung magbabayad ka na, kulong ka pa ng hanggang 6 na taon? Aray ko. 'Di ba? Di masakit 'yun, masaklap 'yun. Biruin mo, bubunuin mo yung buhay mo, ilang taon? Sabihin na lang natin 1 taon, mga kababayan. Oh, papayag ka ba nun? Siyempre ako, pag-iisipan ko talaga. Ayaw ko makulong kasi magkakaroon ng bahid yung pangalan mo. No? Yung pangalan mo, bibit-bitin mo yan hanggang pagkamatay mo. Bibit-bitin pa yan ng pamilya mo. At saka mabubuli yung pamilya mo pag nalaman ay yung tatay mo nakulong pala dahil sa pami-make news. Aray ko. Para lang magkapera, gumagawa ng kwento. 'Di ba? Oh, pag nalaman niyo ng mga kalaro nila, bubulihin yung mga anak mo. Oh, eh paano kung hindi nila kinaya yung pambubuli? Sabi ni Ma'am Carmen Lee, General Browner yung retired Marine military, tanggalin pension nila. Ito mga ito, wala naman po yung pension ng mga ito. Walang pension ng mga ito, Ma'am Carmen Lee. Bakit kanyo? Ang siyam po dyan sa kanila, dishonorably discharged. Yung 5 sa kanila, mga kababayan, AWOL. Tapos yung 4 sa kanila, hindi ko alam kung ano yung status ng 4. Pero yung siyam at 5, dishonorably discharged at AWOL. Ibig sabihin mga kababayan, wala pong pensyon na nakukuha sila. Wala silang mga benefits. 'Di ba? So pag ganon, alam nyo na mga bad itong mga ito. Eh sabi ng iba, a Marine is always a Marines. Sabi ng mga iba, mga kababayan. Hindi pwedeng lahat sasabihin mo ganun eh. Kung ikaw ay natanggal dahil dishonorably discharged, tapos ikaw po, mga kababayan, ay nag-AWOL, hindi mo pwedeng bitbitin. Oy, dati akong Marine. Pero sinira mo yung pangalan mo. 'Di ba? Tapos lalo mo at patuloy mo na sinisira yung pangalan mo dahil lang sa pera. Pera naman eh. Pera talaga ang kadahilanan ng kung bakit nagpapagamit ang mga ito. Naalala nyo po yung mga kababayan yung video na may kumakausap sa kanila si Mr. N? 'Di ba? Na sinasabi nila kung kanino ang mas mataas na offer ay doon sila. At kung pwede, yung bayad sa kanila 1 buwan ay 1 bagsakan na lang. Aray ko. Oh. Walang matatanggap yung mga AWOL, sabi ni Sir Tony. At dishonorably discharged, walang pera yan. Kaya nga po eh. Walang pera yan, kaya kapit sa patalim. Aray ko. Kahit anong ipagawa mo dyan, mga kababayan, ay gagawin ng mga yan. Dahil mga desperado yan. Diba? Desperado yan. Pera ang hanap niyan. Yung iba pa nga, mukhang adik. Hindi naman ako sa nagja-judge. Kaya lang di ko talaga makalimutan, mga ka-GP. Dahil lumaki ako sa squatter eh. Alam ko yung demeanor, di ba? Nung tao. Alam ko talaga yung galawan na, yes, coach. Yes, your owner. Yes, your honor. Pinapatunayan ko po. Parang lasing. Marine, mas maraming matino. Ako, retired Navy Marine, pinakamahirap na training, sabi ni Ma'am Carmen Lee. Uy, di ba? Ma'am Carmen Lee. Biruin nyo, kayo ay retired Navy Marine. Tapos etong mga ito. Kung kayo retired, nakakakuha kayo ng mga benefits, etong mga to walang benefits. Di ba?
Kung ako, bibigyan ko to PIDS. Hindi benefits. PIDS ang ibibigay ko dito sa mga to. Mga walang hiya eh. Di ba, Mami Melda? Ang lalaki ng katawan, di na lang sila maghanap ng matinong trabaho. Gusto kasi nila yung mabilisan. Gusto kasi nila, mga kababayan, yung, kumbaga dito, pag isang snap lang ng kamay, ng finger nila, meron na kaagad. Aray ko. Kasi nga naman, yung buhay nila nung sila po ay naging, tawag dito, naging tao ng mga politiko, mabilis lang ang buhay nila, mga kababayan. Kung anong kalokohan na ginagawa ng mga politiko, nakikinabang din yung mga yan. Kapag may babae yung mga politiko, kasama rin yan sila. Kapag umiinom yung mga politiko, kasama rin po yan sila. Ganyan yung mga yan. Diba? Lagi yan. Sabihin, for the boys. O kung meron yung amo nila, mga kababayan, bibigyan din sila. Aray ko. Gusto nila easy money. Salamat, Rayan. Rex Adventure. Aha. Hindi, yung kanina, ano yon? Emergency. Di ba? Hospital. Pero mga estudyante yung mga sumisigaw. Yung mga general na retired na tulad ni Pokis at iba pang mga DDS na retired general, dapat nga alisan na talaga yan. Tama, do you love me? No? Kala ko kasi ang sinasabi nyo kanina, itong mga ito ang tatanggalan ng mga benepisyo. Wala pong mga benepisyo yan. Dapat wala ng pensyon na matatanggap. Wala itong mga to. Dapat. Malalaki kasi ang bayad at hayahay ang trabaho. Yan ang totoo. 'Di ba? Okay, eto naman ang pag-usapan natin, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Umusok po sa galit. Umusok